Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa pangatlong series po tayo ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakita po natin nung nakaraan na yung pong sinabi ng Diyos kay Eva at kay Adan na sila mamamatay pagkatapos kainin yung bungang kahoy, naganap po, napatunayan natin na mayroon talagang espiritual na kamatayan. Ngayon naman po yung ating iniwan na katanungan ay ating sasagutin ngayon. Ano pong katanungan nyo? Bakit noong nag-alay si Cain at Abel ng kanilang alay sa Diyos, sabi po natin, bakit hindi tinanggap ng Diyos yung hain ni Cain? At bakit yung hain ni Abel ang siyang kanyang tinanggap? Kaya sa iyong palagay, bakit kaya? Bakit kaya hindi tinanggap? Maraming haka-haka nang sabi ng iba, masama raw kasi ang puso ni Cain. So alam po ba niyo, maalala po ninyo mga kapatid, na noong si Eva at si Adan ay nagkasala, nabuksan ang kanila pong kaalaman sa mabuti at masama. At nakita po nila, matapos silang magkasala, ay nakita po nila mga kapatid, yung pong sarili nila na wala pala silang saklot. Kaya nagulat na sila na wala pala silang kasuotan. Kaya dali-dali pumitas sila ng mga daon ng mga halaman at kanilang itinapal sa masisilang bahagi ng kanilang katawan. At kung sila hinanap ng Diyos, nagtatago po sila. Bagamat ang tao po ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos o namatay na espiritual, ay nahabag pa rin ang Diyos sa kanila. Kaya ang ginawa po ng Diyos, sa aklat po ng Genesis chapter 3 verse 21, bababasa po natin doon mga kapatid na ang ating dakilang Diyos ay kanyang binigyan ng kasuotan si Eva at si Adan mula sa balat ng tupa, balat ng hayop. So anong ibig sabihin po noon? Ang ibig sabihin po noon mga kapatid, na ang ating dakilang Diyos ay nagbigay ng ehemplo kung ano ang dapat gawin upang kahit temporaryo man lang ay maging karapat-dapat ang tao sa paningin ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagpatay ng hayop, pinatulo ang dugo doon po sa lupa. Kaya dito po makikita po natin upang ang tao po ay maging tanggap ng Diyos kahit panandalian man lang, ay kinakailangan mayroong somebody na magbuwis ng buhay o magbubok ng dugo para sa tao. At yan po ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos po ang nagbubok ng dugo doon po sa paraiso ng Eden sa pamamagitan po ng mga hayop, at yun pong balat ng mga hayop na yun po yung ginawa po niyang kasuotan o damit para kay Eva at kay Adan. Nasusulat po sa aklat ng mga Hebreo chapter 9 verse 22. Ang sabi po doon, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo. Wala pong kapatawaran kung walang pag-aalay ng dugo. Iyan po ang sabi po ng mga Hebreo chapter 9 verse 22. Sa madaling salita, sa paraiso pa lang ng Eden, nakalarawan na, nakaplano na ang kautusan ng Diyos na upang mapatawad ang kasalanan ng tao, kinakailangang may pagbububok ng dugo. Ayan po. Kaya balik tayo sa tanong kanina, bakit po kaya hindi tinanggap ng Diyos ang hain ni Cain? Tanong po, ano po ba yung inihain ni Cain at ano po ba yung inihain ni Abel? Si Abel po ay lumaki po siya na nangangalaga sa mga hayop po, sa mga karnero. Si Cain naman po ay naging isang magsasaka, mahusay na magsasaka. At nung panahon na sila po ay nag-alay, ang inialay po ni Cain ay yung pinaka-best. Best din po yan, ha? Best na kanyang mga aning gulay, mga bungang kahoy at iba pa. Samantalang itong si Abel, ang kanya pong inihain ay yung pinakamabuti ring tupa. Yan po, yung kanila pong inihain. At pareho po nila itong nilagay sa dambana
at kanilang sinunog para sa Diyos. Inihain sa Diyos. Ngunit kapansin-pansin na yung asok ng hain ni Abel, ito po yung nagpailan lang. Tinanggap ng Diyos. Ngunit yung asok po ng inihain ni Cain ay hindi po ito tumaas, kundi nasa paligid lamang. Yan, kaya doon po nagsimulang magtanim ng galit si Cain para kay Abel. Ayun ang tanong, bakit po hindi tinanggap ng Diyos yung hain ni Cain? Kapalagay ko, nagkakaroon na po kayo ng idea kung bakit kaya hindi tinanggap. Yan, tama po kayo. Ito po ay dahil sa dugo. Sa paraiso pa lang, may nagbubo ng dugo para sa tao, kay Eva at kay Adan. At ganun din po sa Hebrew chapter 9 verse 22, ang sabi ron, wala po kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Sa madaling salita, yung alay po ni Abel ay may dugo. Ito po ay may dugo na inihain sa altar. Ngunit yung hain po ni Cain, kapalagay po ninyo, anong prutas, anong gulay ang mayroong dugo? Wala po. So, sa madaling salita, hindi natanggap yung hain ni Cain. Bakit po? Dahil wala pong pagbububo ng dugo. Bakit hindi po tinanggap ng Diyos? Yung nga po, alam po niya sa pasimulat mula na kinakailangan ng dugo. Ngunit, sarili niyang diskarte. Sarili niyang diskarte. Kaya maraming mga tao sa panahon po natin ngayon ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos dahil sa halip na sundin po ng tao ngayon ang kalooban ng Diyos. Ang ginagawa po ng tao ay yung sariling diskarte. Sa palagay niya, doon niya mapasasaya ang Diyos. Ngunit ang sabi po ng ating Panginoon, ang sinabi po niya, obedience is better than sacrifice. Hallelujah. So sana po ay nagustuhan po ninyo yung kasagutan doon sa katanungan bakit hindi tinanggap ng Diyos ang hain ni Cain. At sa susunod po ay napakahalaga uling talakayin ang atin pong pag-aaralan. Patungkol pa rin sa dugo. Kaya subaybayan po ninyo. Ano ba yung kapangyarihan ng dugo ng ating kordero ng Diyos? At yan po yung ating pag-aaralan. Ano yung nangyari doon? Ano yung kahalagaan, kapangyarihan ng dugo? Bakit mayroong pagpapatawad na maganda? Antabayanan nyo muli sa susunod ang atin pong talakayin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po.